Noong January 22, 2022, isang nakakagimbal na balita ang yumanig sa buong bansa. Sunod-sunod ang ulat tungkol sa mga sabungerong nawawala. Hindi ito pangkaraniwan dahil hindi lang isa o dalawa ang nawala, kundi mahigit 100 katao. Parang biglang nawala sa mundo, walang iniwang bakas, walang malinaw na direksyon kung saan hahanapin. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ang bawat araw ay parang isang bangungot na paulit-ulit nilang pinagdadaanan. Ginawa na nila ang lahat, pinuntahan ang bawat sabungan, kinausap ang bawat taong posibleng may alam, sinuyod ang bawat sulok ng mga lugar kung saan maaaring dinala ang kanilang mahal sa buhay. Lumapit na rin sila sa mga otoridad, ngunit maging ang mga ito ay tila walang konkretong sagot na maibigay. Habang umiinit ang balita at habang lumalalim ang sakit ng mga kaanak, may isang bagay na napansin ng publiko, isang tahimik pero kapansin-pansing pagkawala. Isang kilalang personalidad ang biglang nawala sa social media. Wala nang update, walang bagong post at tila ba nawala rin siya kasabay ng iskandalo. Ang tinutukoy ng marami ay si Gretchen Barreto. Si Gretchen, nakilala sa kanyang pagiging outspoken at aktibo sa social media, ay bigla na lang hindi na nagparamdam. Wala nang mga larawan ng kanyang mga biyahe, mga mamahaling gamit, o kahit simpleng opinyon tungkol sa mga isyong panlipunan. Lahat ng ito ay parang binura. At noong April 5, 3 buwan matapos unang lumabas ang balita ng pagkawala ng mga sabungero, napansin ng mga netizen na wala na ang kanyang Instagram account. Deleted ang feed, burado ang lahat ng content, at parang pinili niyang mawala sa gitna ng kaguluhan. Walang pahayag, walang babala, walang kahit anong paliwanag mula sa kanya. Doon nagsimula ang bulong-bulungan. Bakit siya biglang nanahimik? Bakit sa gitna ng isang pambansang issue ay bigla siyang naglaho sa digital na mundo? Coincidence lang ba ito o may malalim na dahilan sa likod ng kanyang pananahimik? Habang tinututukan ng media at publiko ang investigasyon sa mga nawawalang sabungero, mas marami pang detalye ang lumabas. May mga testigong nagsalita, may mga CCTV footage na nagpapakitang tila planado ang bawat galaw. May mga sinasabing galaw sa mga parking area, mga hotel, at iba't ibang lugar na tila maingat na pinili para hindi makatawag pansin. Habang lumalabas ang mga impormasyon, ay may mga pangalan na rin na unti-unting lumulutang. May mga sinasabing kasabwat na pulis at ang mas nakakabahala ay may mga indikasyong baka may mga makapangyarihang tao na konektado sa pagkawala. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong naging kapansin-pansin ang katahimikan ni Gretchen. Hindi ito ang tipikal na social media break na may pa-caption na "Taking time to heal" o "Be right back". Ito ay total disappearance, parang gustong kalimutan ng publiko na dati siyang aktibo. Ang kanyang pagkawala kasabay ng lalong umiinit na isyu sa mga sabungero ay hindi maiwasang pagdugtong-dugtungin ng marami. Sa isang lipunan na sanay sa koneksyon at intriga, minsan ang pananahimik ay mas malakas pa sa isang direktang sagot. Kilala si Gretchen bilang malapit kay Atong Ang, isang personalidad na nauugnay sa sabong at e-sabong operations. Ilang beses nang nabanggit ang pangalan ni Atong sa mga usapin ng ilegal na sabong at ilang ulit na rin itong idinidikit sa mga kontrobersyal na pangyayari. Kung si Atong ay nasa gitna ng bulungan at si Gretchen ay kilala bilang malapit sa kanya, hindi maiiwasan na pati pangalan ni Gretchen ay madamay sa tanong ng publiko. Hindi naman direktang itinuturo si Gretchen bilang may kinalaman. Wala ring opisyal na pahayag mula sa mga otoridad na siya ay sangkot. Pero ang timing ng kanyang pagkawala sa social media ay naging dahilan upang magtanong ang mga tao. Bakit siya biglang nawala sa panahon na ang buong bansa ay naghahanap ng sagot? Ano ang dahilan at tila ba pinili niyang lumayo sa mata ng publiko? Minsan ang pananahimik ay hindi lamang simpleng pag-iwas. Sa panahon ng krimen at iskandalo, ang pagtahimik ay maaaring taktika. Maaaring paraan ito para makalayo sa spotlight. O maaaring indikasyon ito na may alam siya, pero piniling huwag magsalita. Ang pagiging konektado sa isang taong sangkot sa isang kontrobersya ay sapat na upang matawag ang pansin ng publiko. At sa social media,
kahit isang post lang ay pwedeng pagmulan ng koneksyon. Kaya marahil mas pinili ni Gretchen na burahin ang kanyang presensya. Baka gusto niyang umiwas, baka gusto niyang hindi siya madamay. Dahil sa ganitong uri ng gulo, kung saan pera, kapangyarihan at impluensya ang umiikot, ang katotohanan ay bihirang lumitaw agad. Pero kahit anong pagtatakip, kahit ilang buwan o taon pa ang lumipas, lumalabas at lumalabas din ang katotohanan. Ngayon habang sinisiyasat na ng mga otoridad ang Taal Lake na sinasabing pinagtapunan ng mga nawawalang sabungero, mas lalong nabibigyang pansin ang mga testimonya ng mga witness gaya ni Patidongan. Ilang ulit na niyang binanggit ang mga pangalan ni Atong at Gretchen bilang may koneksyon umano sa mga pangyayari. Habang mas marami ang lumilitaw na impormasyon, mas lumalakas ang bulong-bulungan na ang pagkawala ni Gretchen sa social media ay hindi simpleng break, kundi isang paraan upang umiwas sa posibilidad ng pagkakadawit. Hindi natin maikakaila na sa mga ganitong klasing kaso, kapag may kinalaman ang pera, koneksyon at kapangyarihan, mas pinipili ng ilang taong manatiling tahimik. Mas madali ang lumayo kaysa sagutin ang tanong ng publiko. Mas ligtas ang mawala kaysa harapin ang posibilidad na ikaw ang ituro. Pero gaya ng kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit anong pagtatago, kahit itago pa ito sa ilalim ng lawa, ang katotohanan ay may sariling paraan para lumitaw. At kapag dumating ang araw na yon, hindi na ito basta bulong-bulungan. Isa na itong sigaw ng katotohanan na hindi kayang patahimikin ng kahit anong kayamanan o impluensya. Ikaw, anong palagay mo sa biglaang pagkawala ni Gretchen Barreto sa gitna ng kontrobersya sa pagkawala ng mga sabungero? Coincidence lang ba ito o may malalim na dahilan kung bakit pinili niyang burahin ang kanyang sarili sa social media? Ibahagi mo ang iyong opinyon sa comment section at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panonood. Mabuhay po kayo.